Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa parte ng mundo kayo nandoon. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 7, 2 days after the election ng presidente dito sa amin sa Amerika. At siguro naman po alam na ninyo kung sinong nanalo. At walang iba kung hindi ang nagbabalik na si Donald J. Trump. Okay? So, atin pong pag-usapan ang sistema ng eleksyon dito. Kumpara diyan sa sistema ng eleksyon diyan sa Pilipinas. Napakalaki po ng pagkakaiba at ang sistema po ay medyo komplikado ng konti dito sa Amerika. Just to make sure na lahat po ng states ay merong ample representation. Okay, so kamusta po kayo? Simulan natin ang sa Pilipinas. Sa Pilipinas po ay napakadali ng eleksyon. Sa Pilipinas ay lahat ng boto ay binibilang. Yan according to the COMELEC. So lahat ng naipasok na boto ay binibilang para po ay at ma-consider sa tally. So kung sino ang pinakamaraming boto, siya ang mananalo. Hindi po majority, kung hindi plurality. Kung sino ang pinakamarami, hindi po majority na half plus one, kasi hindi po makukuha yan ng election sa atin. So plurality of votes, kung sinong mas marami, siya ang panalo. Okay. Tapos ang presidente at vice president ay pwedeng magkaiba ang partido. Ibig sabihin, maaring ang presidente ang kandidatong presidente ay manalo at yung kanyang vice presidente ay hindi mananalo. Yan po ang sa atin. Okay? Yun na rin po, just so basic, so simple. Kung sino mas maraming boto, siya ang panalo. At hindi ibig sabihin ng presidente, pag nanalo ng presidente, ang vice president ay panalo na rin. Hindi po. Maaaring hindi magkapartido ang vice presidente at presidente. Okay? Alright. So, lipat tayo sa Amerika. Sa Amerika po, iba ang sistema. Sa Amerika, ang ginagawa po ay ang presidente at vice presidente ay magkapartido palagi. Alright? Hindi po maaring ang panalo, hindi po maaring manalo ang vice president kung ang president ay talo. So, pag nanalo ang presidente dito, vice president definitely panalo rin. Okay, so paano ang sistema, Okay, dito po kasi ay two-party system. Dalawa lang po ang partido dito, ang Republican at Democrats. And yan po ay by history ganyan na. Republican and Democrats. Teka muna, medyo maraming kasakyan. Okay, so yan pong dalawang partidong yan ay pinipili muna nila kung sino ang ilalaban nila sa eleksyon. Okay? Usually po, kung sino po yung kung sino ang incumbent na nakalagay at first term pa lang niya, usually yung incumbent ang lalaban pa rin para magkaroon ng re-election. Ganun po yun. Unless pag yan po ay nakadalawang term na, ay hindi na po pwede ang re-election. Isang term lang po, dalawang term lang po ang re-election. So ibig sabihin, hanggang 8 taon lamang po pwedeng magsilbi ang isang presidente. Pwede rin pong mag-re-elect, katulad po ang nangyari kay Donald Trump. Tumakbo siya nung 2016, tinalo si Clinton. So isang term na po yan. Noong 2020,
natalo siya ni Biden. Alright. So, nitong 2024, nag-comeback siya. Pwede po yon. Pwede pong hindi magkasunod. Pwedeng may bakanting term. Ano? So, yan po ang nangyari kay Donald Trump. Tinalo siya noong 2020, ngayon bumalik at nanalo. Alright. So, sinasabi ko po, kung dalawang partido, mamimili muna sila. Yan ang tinatawag namin na primaries. Sa primaries po, yung mga dalawang partidong yan, kanya-kanya sila naglalaban. Ang mga nasa partido, naglalaban sila, magbobotohan kung sino ang kanilang kandidato. Alright? At pag nakapili na po sila, yun na po ang ilalaban sa incumbent o sa kabilang partido. Ganun po. Alright, so, and then, katulad po nangyari ngayon, ay dapat kasi si Biden ang lalaban. The problem is, hindi po medyo nakita ng Democrats na mahina ang si Biden, hindi na maganda ang reflexes, mahina na sa tao. So, nagkaroon po ng agreement ang Democrats na humanap na lang ng ibang kandidato. It so happened na nandiyan na po si Kamala Harris. Si Kamala Harris ang Vice President ni Joe Biden. So, napagkasunduan na si Kamala ang ilalaban kay Republican. Na during that time, ay talaga naman pong namumutik-tik na itong si Donald Trump. Si Donald Trump po ang napili ng Republican na ilaban sa Democrats. So, nagkaroon na po ng labanan. Alright, so, ngayon, nagkaroon ng labanan. By the way, during the process, na nangangampanya ang presidente, mamimili po ang presidente ng kanyang vice president. Alright. So, sa sitwasyon ni Donald Trump, ang napili niya ay si Vance. So, si Vance ang napiling vice president. Okay, so kaya po ang presidente at vice president dito ay laging iisang partido. Hindi po pinagbobotohan ang vice president. Ang pinagbobotohan lang po ay presidente. So pag nanalo ang presidente, ang vice president ay panalo rin. Okay. So, ang nangyari na nga po niyan ay nanalo si Donald J. Trump noong Martes na eleksyon. Nag-declare po na panalo na siya kahapon. At si Kamala Harris ay nag-concede. Ganun naman po lang. Lagi naman po magko-concede. Ito lang si Trump lang ang hindi nag-concede during that time. At talaga namang ginudo pa ang Capitol noong 2020. At any rate, so nandun na po, history yan. So, paano naman binilang ang boto ng mga tao dito, Paano binibilang ang boto ng mga tao? So, ganito po ang pagbilang ng boto ng mga tao. Alright. Meron po kami ditong tinatawag na Electoral College. Ang miyembro po niyan ay 538, something like that, 538. So, sa 538 po, yan po ang 100 diyan ay mga senador ng Amerika. Kasi po, ang bawat state po dito ay meron 2 senador. Tapos, ang natira po ay mga congressman. Yung 438 ay mga congressman yan. Na sa iba't ibang parte ng Amerika. Katulad po, yung electoral votes. Katulad ng Pennsylvania. Ang Pennsylvania ay merong 19 electoral votes. Okay, so ang ibig sabihin nun, 2 doon ay senador at 17 ang congressman sa Pennsylvania. Pero doon sa kunyari naman sa California, meron 54 electoral votes. So 52 doon congressman at 2 ang senador. So ibig sabihin kung 100 po ang senador, meron pong tigda 2 senador bawat state. Kasi we have 50 states. Okay, so
Ngayon po, let's focus on Pennsylvania na naging battleground state nitong last election. So, meron pong 19 na electoral votes siya. Ang nangyari po, nanalo diyan si Donald Trump. Okay? So, ibig sabihin po, yung pong 19 electoral votes ay napunta lahat kay Donald Trump. Yun po ang pangyayari dyan. Okay? So, ang nangyari po dyan ay winner take all. So, ibig ba sabihin na hindi bumuboto ang mga tao? Anong nangyari sa boto ng mga tao? Ganito po yan. Ang mga tao po sa bawat state, bumuboto ng presidente. At bibilangin po yan sa bawat state. Kung sino ang manalo sa bawat state, katulad sa Pennsylvania, nanalo si Donald Trump. So, sa kanya po lahat mapupunta ang 19 electoral votes. Winner take all ang tawag diyan. Sa California, ang nanalo ay si Kamala Harris. So, yung 54 electoral votes napunta lahat sa kanya. So, paano nangyari at nanalo si Donald J. Trump? Okay? Nakuha po ni Donald J. Trump ang majority ng 538. Ano po yung 538? Majority ng 538 is 270. 270 kasi ang kalahati ng 538 is 269. Plus 1 para makuha mo yung majority. Yan ang nangyari dyan. So, I think si Donald J. Trump ay nagkaroon ng sa ngayon ay 226 at si Donald J. Trump ay nagkaroon ng 312 electoral votes at si Kamala Harris ay 226 electoral votes. And so there they go. Na panalo, lumampas si Donald J. Trump ng 269 at nakakuha siya ng 312, kaya siya po ang panalong presidente. Okay? Yun ang pangyayari ngayon. Sa ganang akin, mas maganda ang sistema dito sa Amerika when it comes to pagbibilang ng eleksyon. At yan tungkol sa electoral votes. Alam nyo po dito, bawat senado, bawat state ay nabibigyan ng ample representation. Meron sa senado ay meron tigagalawa silang kahit gaano o kalaki o kaliit na state ay meron silang tigdadalawang senador. Pero iba't iba po ang numero ng congressman. Yan po ibig sabihin yun. Yung bawat isang congressman ay may legislative district. Base po yan sa laki ng iyong state, base yan sa dami ng populasyon. So yan po ay determined by the Congress itself. Okay? So, katulad sa California, merong 52 congressman. So, yan po ay 52 districts. Meron pong ample representation bawat distrito at bawat state. Yun po. Sa atin po, iba. Na atin pong i-discuss yan sa susunod na mga araw. Okay? So, gumagabi na. Kita nyo? Alas 4 pa lang. Alas 4:30 gabi na. Alright, so magandang gabi po. Bye-bye.